Away-away kayo dyan. Alam nyo ba na 60 days na lang ang oil reserve natin dito sa Pilipinas? Magpagas na kayo this Monday kasi naa-ashook yung price increase forecast for Tuesday. Good luck to all. So maraming nagpapagas ngayon. Yung Pinas, okay pa ba tayo? May gasolina pa ba tayo? Ang mga red dots na ito ay nagpapakita ng traffic ng mga oil tankers sa Middle East bago umatake ang US sa Iran. Pagkatapos lamang ng 4 na araw, ito na ang itsura niya ngayon. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz na tinutukoy dyan ng Pangulo ay isang makitid na daan ng dagat sa pagitan ng Iran at Oman. Sa simpleng paliwanag, para itong highway ng langis ng buong mundo. Dito dumadaan ang napakaraming oil tankers na nagdadala ng langis from Middle East to the world, kabilang na ang Pilipinas. Sa katunayan, isa sa bawat 5 bariles ng langis sa mundo ay dumadaan sa makitid na rutang ito. Pero dahil sa nangyaring pag-atake ng Amerika at Israel, ito ang naging ganti ng Iran. Binomba ng Iran ang mga oil tankers na dumadaan sa strait. Dahil dito, naapektuhan ng global oil supply at kahit malayo ang Strait of Hormuz sa Pilipinas, nako, ramdam na ramdam natin ang impact. Ilang gasolinahan ang mabilis na naubusan ng supply. At may gasolinahan na nga sa Quezon City na naubusan pa ng diesel. Ayon mismo sa ating gobyerno, meron na lamang 50 to 60 days na supply ang Pilipinas ng mga petroleum products. Sa diesel, around 50 days supply. Sa gasolina, 51 days. Sa jet fuel naman, around 58 days. Makita sa aking likuran, wala na pong nakalagay na mga presyo ng binibenta pong petrolyo dito sa isang gasolinahan. Kaya naman kinabahan na ang maraming Pinoy. In fact, kung pupunta ka sa mga gasolinahan ngayon, nako, siksikan ng mga motorista. Nagkakaubusan na kasi ng supply. Ang isang bagay na kailangang maintindihan ng maraming Pilipino, ang Pilipinas ay halos walang sariling oil production. Ayon sa Department of Energy, more than 90% ng langis na ginagamit natin ay galing sa ibang bansa o imported. Karamihan dito ay galing sa Middle East. Sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, UAE at Iraq. Marami sa mga supply na ito ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya kapag nagkagulo doon, direkta tayong tinatamaan. May mga analyst na nagsasabing pwedeng umabot sa 100 to 200 pesos kada litro ng gasolina kung hindi hihinto ang krisis. At kung aabot dyan ang presyo ng fuel, i-expect natin na lilipad din ang presyo ng pamasahe, pagkain, delivery ng goods, kuryente at iba pa. Domino effect na yan. Pero teka muna, gets na natin na malala yung pwede mangyari. So, anong plano ng gobyerno natin? Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Dagdag pa ng Pangulo, babawasan din daw ang excise tax para sa mga petroleum products. Magbibigay din daw ang gobyerno ng fuel subsidies para sa mga transport sectors. Pero sa totoo lang, hindi ito ang unang oil crisis na naranasan ng mundo. At malamang, hindi rin ito ang huli. Ang mas malaking tanong ngayon ay, kung ang isang digmaan sa kabilang panig ng mundo ay kayang magpataas ng presyo ng gasolina sa Pilipinas, gaano ba talaga ka-secure ang energy supply natin? 60 days? Paano kung maubos yung 60 days na yon? Ano ang mangyari sa atin? Handa ba ang Pilipinas sa susunod na global energy crisis? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa naman ganito pang awareness contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.